87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasainyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa latest happenings and trends, match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Tambalang As Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Metro Manila ngayon. Makibalita muna tayo sa lagay ng ating mga kalsada sa Metro Manila. Meron bang build-up ng trapiko? Mula kay Ms. Gia Revalles ng MMDA Metro Base. Ma'am Gia, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sir Yuel, at sa mga tagapahanig po ng DZRH. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa South ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. Simula po dito sa may monumento hanggang makarating po yan dito sa may Biglang Awa. Masusundan naman po na bahagyang pagbabagal ng daloy ng trapiko. Simula naman po sa may Ermin Garcia at magtutuloy-tuloy naman na po yan hanggang dito po sa may Santolan. Pagkalagpas po niyan ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan, ngunit asahan muli ang bahagyang pagbagal simula naman po sa pag-akyat ng Ortigas Flyover hanggang makarating naman po yan ng Shaw Boulevard. Asahan din po ang bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue at pagsapit po natin dito sa parte ng Evangelista. Hanggang makarating naman po yan dito sa intersection ng Taft Avenue ay makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula sa may FB Harrison hanggang makarating po yan sa intersection ng Taft. Pagdating din po natin dito sa parte ng Magallanes hanggang makarating naman po yan ng Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. At muling makakaranas ng pagbigat ng daloy ng trapiko simula naman po sa may Guadalupe hanggang makarating naman po yan ng Shaw Boulevard. Pagdating naman po natin ng Ortigas Flyover hanggang makarating naman po yan dito po sa may Boni Serrano Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko at muling makakaranas ng pagbabagal simula naman po sa may Pituason hanggang sa intersection ng Aurora. Pagkalagpas po niyan ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo ng Quezon Ave. Ngunit asahan muli ang bahagyang pagbagal simula naman po dito sa may Trinoma hanggang makarating naman po yan ng SM North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay mag-iingat sa kalsada. At kung meron po tayong katanungan at nangangailangan na emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang tanghali po. Maraming salamat, Ms. Gia Revalles ng MMDA Metro Base. Metro Manila ngayon. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Balik-balita tayo, patay ang isang pro-BBM administration vlogger matapos pagbabarilin sa Caloocan City. Kinilala ang biktima na si Mima Alicia na iniuugnay sa United Vloggers and Influencers of the Philippines. Ayon sa pulisya, kilala si Alicia bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at madalas na binabati ko sa YouTube si Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad ng o kaalyado ng pamilya Duterte. Sa sugatan naman sa insidente, ang asawa ng biktima at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa pamamaril at matukoy ang mga responsable sa krimen.
Ipatatawag ng National Bureau of Investigation ng mga dating opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC kaugnay ng investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kailangan o kabilang sa mga ipasasabpina sina FISGOC Chair Ramon Tats Suzara, FISGOC Chief Financial Officer Dexter Estacio at FISGOC Corporate Secretary John Lesser Buen Consejo. I-issue anyang sabina para sa mga nabanggit na personalidad sa Lunes para paharapin sa Bureau sa Biyernes, Hulyo 24. Git ni Batibag, ang mga ilalabas nilang sabina ay duces tecum at ad testificandum upang obligahin ang mga naturang former FISGOC officials na magbigay ng oral testimonies at magdala ng mga dokumento na magagamit sa investigasyon. Muling nabuksan o bubuksan ng Office of the Ombudsman ang investigasyon kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na ipinakuha na niya mga record ng kasong isinara noong 2021 upang muling suriin kung may posibleng paglabag sa batas. Sabi ni Remulla, walang issue ng double jeopardy sa muling pagbubukas ng kaso dahil wala namang nakasuhan noong 2021. Dagdag pa na opisyal, isa-isang susuriin ng Ombudsman ang mga naging hakbang sa naunang investigasyon bago magpasya sa susunod na aksyon. Una rito, inihayag ng NBI na nagsagawa na sila ng investigasyon sa umano'y mga anomalya sa pagtatayo ng New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Balita. Isa patay o 12 ang sugatan sa nangyari hong aksidente sa kalsada sa Sagay, Negros Occidental. Susunod-sunod yung mga aksidente sa kalsada ngayon. Detalye niyan mula kay RH46 Rex Cantong. Rex. Patay ang driver ng tricycle habang sugatan ang 12 mga pasahero ng isang van matapos maaksidente sa National Highway, Purok San Roque, Barangay Makiling, lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Albimar Flores, sepe ng Sagay City Police Station, parehong bumabiyahe sa kaparehong direksyon ang motorsiklo at van na aksidenteng nagkabanggaan. Ang motorsiklo minamaniho ni Ray Villarosa, 49 anyos, habang ang van minamaniho naman ni Rolly Estrella, 34 anyos, residente ng Tubuso, Negros Occidental. Papunta sana sa Purok San Roque ng nasabing lungsod ang tricycle ng mabangga ng van, subalit binawian ng buhay si Villarosa habang ginagamot sa Lopez District Farmers Hospital. Habang kagad naman na dinala sa ang 12 mga pasahero ng Sagay City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Alfredo E. Marañon Senior District Hospital na patuloy na ginagamot. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rex. Sumuko na rin sa mga otoridad ang 4 pang sospek sa pamamaril sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Negros Oriental. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Reyco, sumuko ang naturang sospek sa Police Regional Office NIR. Ito anya ang isa rin sa mga nagsilbing lookout ng grupo habang ginagawa ang krimen sa loob mismo ng bahay ng biktima. Git ni Ko, marahil ay nagilty ito kaya nagpasya na lamang na sumuko sa pulisya para aminin ang kanyang partisipasyon sa ginawang pagpatay sa naturang banyaga. Una rito, hawak na ng mga otoridad ang 3 iba pang sospek, kabilang na ang mismong gunman at ang umano'y ng abuso sa live-in partner ng biktima. Base sa investigasyon, pagnanakaw ang tinitingnan pangunahing motibo sa pamamaril. Balita. Bagong silang na sanggol natagpuan sa Dalampasigan sa Capoocan, Leyte. RH32 Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy.
Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan patay at iniwan sa dalampasigan ng barangay Dapdap, bayan ng Capaucan, Leyte. Ayon sa punang investigasyon ng PNP, pinaniwala ang bagong panganak ang sanggol at posibleng iniwan, itinapon sa naturang lugar. Agad naman na respondihan ng mga otoridad ng insidente at inimbestigahan na ng Capaucan Leyte Municipal Police Station ang insidente upang matukoy ang pagkakakilanlan ng ina at iba pang posibleng responsable sa pag-ambandona sa sanggol. Patuloy rin na kayugnayan mga otoridad sa barangay at iba pang kinaukulang na ahensya ng pamulaan para mas malalim na investigasyon. Samantala, nawagan ng pulisya sa sinumang may impormasyong kaugnay sa insidente, makipugnayan sa pinakamalapit na impila ng pulisya upang makatulong sa sinasagawang investigasyon. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, higit 200 baril na kumpiska sa operasyon ng PRO6 laban sa loose firearms sa Western Visayas. Detalye mula kay Jocelyn Make ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn. Nagresulta sa pagkakaaresto na 17 individual at pagkakabawi ng 211 na baril sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas sa 2 linggong operasyon ng Police Regional Office 6 laban sa mga loose firearms. Sa kabuuang bilang, 16 na baril ang nakumpiska, 183 ang voluntaryong isinuko at 12 ang diniposito para sa safekeeping. Naitala rin ng mga police unit ang voluntaryong pagsuko ng 30 na explosive devices. Naitala ng Iloilo Police Provincial Office ang pinakamataas na accomplishment matapos nagsagawa ng 100 na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 9 na individual, pagkakakumpiska ng 6 na baril at voluntaryong pagsuko ng 81 na baril at pagsuko ng 11 na explosive devices. Binigyang diin ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Acting Regional Director ng PRO6, na ang kampanyang ito ay sumasalamin sa matatag na pangako ng organisasyon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko at pagpigil sa krimen. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Babalikan natin ang iba pang mga balita dito pa rin sa RH Balita sa tanghali. Kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi, Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RH TV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong
Ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Alas 12:44 ng tanghali, balik-balita ho tayo. Tatakbong kinatawan ng Dasmariñas City sa isasagawang special elections ang ina ni dating Congressman Kiko Barzaga na si Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga. Ayon sa Commission on Elections, naghain siya ng kanyang Certificate of Candidacy sa ika-4 na distrito ng Cavite kahapon na siyang huling araw din ng filing ng COC. Bukod kay Barzaga, 4 na iba pa ang naghain ng kandidatura para sa naturang pwesto na binakante ni dating Congressman Kiko. Ito'y sina Raul Rex Manggubat, Marvin Dupalag, Leisander Ordenes at Jacinto Franny Jr. Nakatakda ang special election sa August 29 habang ang campaign period ay tinakda mula July 30 hanggang August 27. Samantala, 24 na PDL sa Bataan District Jail nagsipagtapos sa Alternative Learning System. Detalye mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. Nagtapos ang 24 na person deprived of liberty PDL ng Bataan District Jail Mer Dormitory sa Alternative Learning System ALS sa isinagawang ika-13 graduation at ika-4 na moving up ceremony. Pinangunahan ng BJMP ang programa sa pakikipagtulungan ng Department of Education kung saan ginawaran ng diploma, certificate at completion of the parangal ang mga nagtapos. Ayon sa BJMP, patunay ang tagumpay na ito ng kanilang patuloy na advokasya na gamitin ang edukasyon bilang mahalagang bahagi ng rehabilitasyon at nagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga PDL. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, abot sa 3,000 marinong Pilipino ang stranded sa Strait of Hormuz matapos itong isara dahil sa muling paglala ng tensyon sa gitlang silangan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga tripulanting Pinoy ay sakay ng higit 400 barko na hindi makabiyahe palabas ng Persian Gulf. Mahigpit na anyang nakikipag-ugnayan ng DMW sa mga licensed manning agency at mga ship owner upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga tripulante. Tiniyak din na tuloy-tuloy ang sweldo at benepisyo ng mga marino at sapat ang kanilang supply ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan.
Metal detector pinagkaloob ng Binmali, Pangasinan LGU para ho sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan at komunidad. Detalye RH38, Freddy Fardo. Freddy. Ang kaligtasan ng bawat binmali niyan, lalo ng ating mga mag-aaral ay nananatiling isa sa aking mga pangunahing prioridad. Ito ang mensahe ni Binmali Pangasinan Mayor Pedro Merera nang ipasakamay niya kay Binmali Chief of Police Lieutenant Colonel Lister Laigo ang mga metal detector at sa mga public school principal. Ayon sa alkalde, bilang suporta sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan ng Binmali at upang masiguro na walang maipapasok na pinagbabawal na armas o patalim sa loob ng paaralan, kaya siya nagbigay ng mga metal detector. Kasabay nito, nagbigay din ng alkalde ng 2 searchlight at 1 megaphone sa PNP Binmali bilang karagdagang kagamitan sa kanilang pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at maagap na pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Dagdag pa ng alkalde na naniniwala siya na ang pamumuhunan sa seguridad sa mga paaralan at ang patuloy na pagsuporta sa kapulisan ay napakahalagang hakbang tungo sa isang mas ligtas, mas maayos at mas maunlad na Binmali. Patuloy anyan niyang pangungunahan ang pagbuo ng isang komunidad na may malasakit, pagkakaisa at pananagutan para sa kapakanan ng bawat Binmalinians. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, Aristartit nag-uulat para sa DCRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jewel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Sa mga gustong mag-donate ng dugo, meron hong ongoing blood donation drive ang DZRH Operation Tulong. Ngayong araw ho yan. At hanggang anong oras ba pwedeng humabol? Alamin nga natin mamaya kay Isa Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Pilipinas ang oras. 11 minuto bago mag-alauna. Number 1 na naman! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RH TV. Samahan Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Blood donation drive ng DZRH Operation Tulong na isinasagawa ho dito mismo sa ating himpilan sa DZRH News MBC Media Group. Dito mismo yan sa Pasay City at nandyan ang ating kasamang si Isa Gabriel. Isa, marami pa bang humahabol? Pwede pa bang humabol? Nako, kasama Yuel, syempre pwede pang humabol dito sa isinasagawa natin ngayong hapon na mass blood donation drive. Kasama Yuel, ito ay bahagi pa rin ng ating pinagdiriwang na ika-87 anibersaryo ng DZRH
isa sa mga advokasya na patuloy natin ginagawa para makapagdugtong ng buhay kasama ang ating mga partners. Siyempre, sa pangunguna pa rin ng Mass Blood Donation Team ng DZRH Operation Tulong. Kasama Yuel, alas 8 ng umaga nang magsimula ang ating Mass Blood Donation Drive dito nga sa Elizalde Hall, Aliw Theater. At alam mo, ang nakakatuwa dito, wala pa man yung ating mga partner hospital, no, ang Our Lady of Lourdes Hospital at ang Tondo Medical Center, ay nakapila na yung mga kababayan natin na nag-jogging dito sa CCP Complex kasama Yuel, no. Pagkatapos ng mag-jogging, dumiretso sila ng pila dahil sila mismo ay tauna na rin nilang naging advokasya. Dahil nga daw taon-taon kasabay ng pagdiriwang ng anniversary ni DZRH, ay isa sa pinaka-inaabangan nila itong pagsasagawa natin ng Mass Blood Donation Drive. At alam mo ba, bukod doon sa mga nagja-jogging kanina, ay marami din tayong mga nakasama mula sa Bureau of Jail ng Valenzuela City kasama Yuel. At siyempre, yung iba pa nating mga kapartners, ang PARD, FII, at ang Harley Owners Group kasama Yuel, na talagang yung ating parking kanina ay pinuno nila ng kanilang motor, pero bahagi ng kanilang patuloy, no, na paggawa sa komunidad ay ang pagtulong din sa ating kapwa sa pamagitan ng pagdodonate ng dugo. Kasama Yuel, kanina nga nabanggit mo, no, yes po, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap natin ng ating mga donors dahil hanggang alas 3 pa tayo ng hapon dito. At patuloy pa rin ang dagsa ng ating mga kababayan na gusto ring tumulong. Kaya po sa mga nakakarinig, lalo na dito sa Pasay, kasama Yuel, pwede pa po kayong humabol dito sa ating blood donation drive dahil po, higit po sa dugo na inyong ibinibigay, idinodonate, bukod sa nakakatulong po ito sa inyong katawan para muling malinis, no, marislenes ng ang ating mga dugo, ay nakakapagdugtong din ito ng buhay. Kasama Yuel, 3 buhay sa bawat isang bag ng dugo. Kaya naman napakahalaga nitong ginagawa natin dahil hindi lang siya basta simpleng pagdodonate. Ito ay katulad nga nabanggit natin, ito ay pagdudugtong ng buhay at pagtulong na rin sa mga kababayan natin na gusto pang madugtungan at magkaroon ng panibagong pag-asa sa kanilang buhay. Kasama yung Yuel, mula pa rin dito sa Aliw Theater, magsusupport muna tayo sa ating Mass Blood Donation Team dahil marami-rami nga ang ating mga kababayan na nakapila pa dito. Mula pa rin dito sa Pasay City, ito si Aza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Iza. Ayan, susunod na rin ako dyan after nitong program. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Rise for Work program ng lungsod ng Maynila para sa mga daycare parents sisimula na raw sa Hulyo 31. Detalye ng balita mula kay RH9, Tina Nolasco. Tina. Aarangkada na sa July 31, 2026 ang Rise for Work project ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga daycare parents o magulang na mga estudyante sa lungsod. Sa forum kasama ang Manila City Hall Press Club, sinabi ni Manila Department of Social Welfare o MDSW Director J. De La Puente, una itong ipatutupad sa 4 na distrito ng lungsod kung saan 500 hanggang 700 ang target na benepisyaryo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng 3 kilo ng bigas sa mga daycare parents tuwing Martes at Huwebes sa loob ng 2 buwan. Kailangan lamang nilang maglinis sa mga daycare center sa umaga at hapon at makukuha na nila ang 3 kilo ng bigas. Paliwanag ni De La Puente, kailangan lamang na enrolled ang anak sa daycare para maging benepisyaryo. Oras sa maging matagumpay ang programa, ipatutupad naman ito sa iba pang distrito ng Maynila. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Balita. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, dating balita sa ibayong dagat, nagpapatuloy sa ikapitoong magkakasunod na araw ang airstrike ng Estados Unidos laban sa Iran. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, layunin ng operasyon na pahinain ang kakayahang militar ng Iran matapos ideklara ni US President Donald Trump na tapos na ang pansamantalang tigil putukan. Samantala, sinabi naman ng Iran na sumabog ang 2 oil tanker sa Strait of Hormuz, ngunit itinanggi ito ng CENTCOM at sinambing walang katotohanan ng naturang ulat. Patuloy ring naiulat ang mga pagsabog sa ilang lugar sa Iran habang halos tumigil na ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz.
na isang mahalagang ruta na dinadaanan ng malalaking supply ng langis at liquefied gas sa buong mundo. Patuloy din ang pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. RH Balita. At sa ating balitang showbiz, inaabangan ang muling pagbabalik ng mga kilalang personalidad sa larangan ng beauty pageant sa gaganapin hong Binibining Pilipinas 2026 Coronation Night. Mamayang gabi na huyan, kabilang sa mga muling tatapak sa entablado bilang host, sina Miss Universe 2018 Catriona Gray, Binibining Pilipinas 2014 MJ Lastimosa, 2016 Miss Grand International First Runner-Up Nicole Cordoves, at 1999 Miss Universe First Runner-Up Miriam Kiambao. By full star pala ito. Tampok rin ang pagbabalik ng P-pop group na Alamat sa entablado ng Binibining Pilipinas, habang inaabangan rin ang performance ni Kyle Echari at Jericho Rosales. 35 kandidato ho mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang magtatagisa ng galing para makoronahan bilang Binibining Pilipinas 2026. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balikan natin ang ating headlines. Konvoy ng militar hinagisa ng Granada. 5 katao sugatan sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Malaki ang taas presyo sa petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Price cap sa booking platform fees ng taxi operators na gumagamit ng app-based service, itinakda ng LTFRB. Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine CJ Tariela sinagot si Senator Padilla matapos sisihin sa pagdala ng tensyon sa West Philippine Sea. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Balut Island, Sarangani. Sa balita sa ibayong dagat, pag-atake ng US sa Iran nagpapatuloy sa ikapitong sunod na araw. At sa balitang showbiz, Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2026 inaabangan na. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita ngayong araw ng Sabado, July 18, 2026. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga nakasama. Magmula ho sa mga bumibiyahe sa kalsada, mga nakatutok sa Facebook at YouTube, at syempre sa ating DZRH website at DZRH nationwide via 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng ating mga nakasama mula sa Cavite State University, sina Angel Lagman, Michelle Dacer, Valcani, Daniel De Los Reyes at kay John Alumno. At sa DZRH Radio Tech at DZRH TV Tech, ang inyo po lingkod sa pagbabalita, ito po si Yuel Reyes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Balita. Alauna na ng hapon. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at